Kinben Book 5, Chapter 85. Isang araw nga ang nakalipas matapos ang semifinals kahapon. Sa isang kainan nga sa isang mall sa Puerto Princesa ay makikita ang pagkain ng team ng Kalapan na kasama ang team ng Ormin. Naroon nga rin si Gobernador Jerry ng Ormin at siya ang nag-invite sa team ni na Aisaya para sumabay sa agahang ito na sagot nila. Okay naman sina Jerry at Aisaya. At isa pa, Oriental Mindoro pa rin daw ang Calapan City kung kaya ay wala naman daw masama sa ganitong klaseng pagsasama. Babalik na kami ng Mindoro. Doon na lang namin papanoorin ang finals. Maghahanda na rin kami para sa Maharlika League. Sabi nga ni Gob sa katabi niyang si Aisaya na kasalukuyang umiinom ng juice. Makikita nga sa tabi nila sa isang malaki at pahabang mesa ang ganadong pagkain ng mga players nila. Nakita ko na Jerry ang player na magtutuloy ng pangarap ko noon sa basketball. Sambit naman ni Aisaya na makikitang napasulyap kay Ricky na masayang nakikipagkwentuhan sa mga katabi niyang sina Baron at Larry. Sa katapat nga nito ay makikita si Henrik Ramirez at si Jeric Salonga na napapatawa na lang kasi nahihiya ang kanyang katabi sa sinasabi ni Mendez dito. Sir Henrik, mapunta ako sa inyo sa Puerto para makipaglaro ng basketball. Baka may ituro kayo sa aking mga moves pa. Sasamahan ka namin. Tapos, may alam ka bang magandang resort doon? Dagdag naman ni Baron at si Larry naman ay sinabing siya na raw ang bahala. May maliit na resort itong sina Henry kaso bibihira itong mang-invite ng mga kakilala roon. Ako lang at si John Ray ang madalas na nagpupunta roon. Mahilig ding magdala ng babae si Henrik doon. Mapahinang wika pa nga ni Jeric na agad na ikinasama ng tingin ni Henrik. Bakit kailangan mo pang sabihin iyon? Bulalas nga ni Henrik na parang namula ang mukha. Napatikim naman sina Baron at Larry nang marinig iyon. My friend, pwede ka naman naming puntahan anytime pagbalik sa Kalapan. Ngiting-ngiting wika ni Larry. At mukhang may kalokohan itong naiisip ng oras na iyon. Sasama siguro ako. Bihira akong makarating sa Puerto Galera eh. Banat naman ni Baron. Nakapakinig lang kayo ng babae. Bumait na kayo kay Ramirez. Banat naman ni Maki na agad na tiningnan ng dalawa. Porket may asawa ka na, huwag kang makisama rito. Ang kwentuhin mo ay yung may mga syota na. Wika nga ni Baron at napatingin tuloy ang ilang kumakain sa kanya ng oras na iyon. Wala ka pa palang syota si Meron. Ang hina mo naman pala. Bulalas nga bigla ni John Ray at doon na nga napatawa si na Tristan nang marinig iyon. Pinamulahan nga si Baron nang marinig iyon at si Ricky ay napangiti na lang. Parang kailan lang ay parang magkakaaway raw sila dahil magkalaban sila sa court. Pero ngayon ay parang magkakabarkada na raw sila. Natutuwa nga siya na may ganitong epekto ang basketball sa kanya at sa mga kasama niya. Nakakakilala sila ng mga bagong tao na mahilig sa basketball at talagang isa ito sa mga bagay na nagustuhan niya. I-add ko kayo sa FB ko, sabi pa nga ni Ricky kina Henrik at agad namang sinabi ni na Jeric ang kanilang account dito. Ang mga kakampi nga rin ni Henrik ay sinabihan si Ricky ng good luck. Ang Kalapan daw ang magdadala ng bandera ng Ormin ngayong finals kaya sila raw ang kanilang susuportahan. Ikaw ba itong anime character ang profile picture? Tanong nga ni Ricky kay Henrik na parang nahiya. Oo, account niya yan. Fancy yan. Sagot naman ni Jeric at sina Baron at Larry ay napatingin kay Ramirez na parang hindi natutuwa sa nangyayari. Naka-private daw ang account niya at hindi raw niya i-accept si Ricky kahit para i-add siya nito. Sa mga teammates nga niya ay tanging sina Jeric at John Ray lang din ang kanyang friend. Ilan din nga ay iyong mga dati niyang kasama sa Puerto Galera team. Pa-accept na lang sir. Masayang wika ni Ricky kay Henrik na parang hindi nakikinig. Sa hindi nga kalayo ang pwesto ay napangiti na lang si Mover. Hindi kaya accept niyan. Makikita mo ang mga pinopost niyang hindi mo aakalaing si Henrik Ramirez. Sabi na nga lang ni Mover sa kanyang sarili na kasalukuyang nakikipag-usap kay Black na may kinalaman sa negosyo. Alam ko naman Aisaya na kayo na ang magcha-champion dito. Ang lakas ng lineup mo. Nawala man si Romero pero na-maintain mo ang offensive power ng team mo. Isa pa, tama ka. Ibang level na itong si Ricky Mendez. Para tuloy ako nagsisi sa ginawa kong pagpayag sa mga Doremdes. Nasabi na nga lang ni Jerry at si Aisaya naman ay napatingin na lang sa malayo.
Nagegets ko rin naman ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang tanggapin ni Ricky ang pagsali sa Batangas team kaso naunahan sila ng idea na nagpop sa isip ko. Besides, sumama sa akin si Mover na gusto ring makuha si Ricky. Idagdag pa itong si Dison do hindi halata pero isa sila sa mayayamang tao sa Ormin. Kumbaga, in terms of financing, may power na kaming bumuo ng team. Sabi naman ni Isaiah na sinang-ayunan din ni Jerry. Magiging manugang mo rin. Paano pa kapag lumabas ang magiging apo mo? Lalaki ba? Bigla namang napangiti si Isaiah nang marinig iyon. Alam na nga niyang lalaki ang magiging anak ni Andrea at mas na-excite nga siya dahil ang batang iyon ay may dugong Cervantes at Duremdes. Pakiramdam niya nga ay magiging malupit din itong basketball player, lalo pang at mahilig sa basketball ang magulang nito. Lalaki pero hindi ko iniisip na magiging basketball player iyon. Hindi naman natin pwedeng kontrolin ang gusto nila. Sabi naman ni Isaiah. Pero mukhang excited ka na. Wika ni Jerry na nagpangiti kay Isaiah. Dito nga rin, nai-open ni Isaiah ang pagtawag sa kanya ng isa nilang dating kalaban at kaibigan sa basketball na si RJ Espinosa na coach na ng Naga City team. Isa rin ito sa mga teams na kasama sa Maharlika League at posibleng makaharap nila ang mga ito sa darating na ligang iyon sa Oktubre. Pinapupunta niya ako sa Bicol para sa isang practice game. Gusto niyang makalaro ng team niya ang team ko. Wika nga ni Isaiah at napatango naman si Jerry. Tumawag din siya sa akin at tinanong ako kung bakit daw magkabukod tayo ng teams. Na-check ko na nga ang lineup ng kanyang team. Malakas ito. Lahat ay may depensa at kayang pumuntos. Isa pa, nasa kanya rin ang isa sa mga rising stars ng Maharlika League na si Jorvan Cervantes. Napanood ko ang laro ng player niyang iyon. At mukhang sa Oktubre na makakatikim ng totoong challenge ang team ko. Wika nga ni Isaiah. Pero alam ko namang malaki ang tiwala mo sa team mo. Isa pa, malakas ang kutob kung tatalunin mo ang team ni Espinosa. Hindi iyon papayag. Kita mo namang tinatalo ko siya noon. Ibig sabihin, hindi siya papayag na ganoon pa rin ngayon. Sigurado ako naghahanda na iyon. Lalo pat nakikilala na si Ricky ng marami. Oo nga. Yung interview niya sa GMA 7, nagulat ako sa sinabi niya pero kung mangyayari iyon ay nakakatuwa. Naging vocal siya sa gusto niya at kita naman nga sa laro niya ang malaking improvement magmula sa OMPL. Nakakaramdam na naman tuloy ako ng panghihinayang. Dapat talaga ikaw ang coach ng team ko at iyong lineup natin ay magkakasama. Sigurado akong napakalaki ng chance natin na dominahin ng Maharlika kung nangyari iyon. Wika pa nga ni Jerry na parang nakakaramdam ng maliit na pagsisisi. Wala na tayong magagawa sa bagay na iyan. Masaya na rin ako sa Team Kalapan at kagaya ng mga players ko, excited na rin ako sa Maharlika League. Hindi na ako makapaghintay na gulatin ang bansa sa mga players na hawak ko. Hindi lang din naman si Ricky ang magaling sa team ko. Lahat sila ay may potensyal. Sabi pa nga ni Isaiah at napatango naman si Jerry na napatingin sa mga players nila. Ganito rin daw sila noon. Si Isaiah ay parang kaaway sa loob ng court pero pagdating sa labas ay mahilig itong makipagkaibigan sa kalaban. Isang ang patunay rito ay ang mga ninong ng anak nito na ang iba ay mga magagaling na basketball player noon sa ibang probinsya. Siyempre, alam din ni Jerry na marami rin ang sumamaan loob kay Isaiah dahil sa biglaan nitong pagkawala sa basketball at ilan nga rito ay coaches dito sa Mimaropa League. Si Espinosa nga ay nakilala lang nila nang magpunta ito ng Kalapan. Naging kilala kasi si Isaiah sa rehiyon at doon na nga naglaban ng one-on-one ang dalawa. Si Espinosa nga noon ang sinasabing best player ng Bicol. Kaso nilang paso lang ito ni Isaiah Cervantes at magmula noon ay naging magkaibigan na ang dalawa. Isa rin ito sa namilit na magpabalik kay Isaiah sa basketball kaso bigo rin ito. Mula naman sa Puerto Princesa City Coliseum ay makikita nga ang isang exhibition game sa pagitan ng Occidental Mindoro at ng Divers. Si Coach Barcibal nga ang nag-request nito at tinanggap naman ito ni Coach Salome. Pero may twist ang larong ito para sa team ng Mangyans na hindi nagustuhan ni na Calvin at Rare. Kinalaban nga nila ang Occidental Mindoro team nang hindi naglalaro si Kyle Lastimosa. Gaya ng inaasahan, natalo ang team ni na Coach Barcibal at sina Calvin nga ay agad na kinumpronta si Kyle. Relax, kina-coach kayo magreklamo.
Natatawang wika ni Kyle kay Barrientos. Matapos ang game na iyon ay dito na nga ginanap ang pagpupulong ng team ng Mangyans. Nakita na naman ninyo siguro ang mangyayari kung wala si Kyle sa lineup. Mahihirapan tayong manalo sa Kalapan. Bakit ko ba hindi pinalaro si Kyle sa practice game na iyon? Ito ay upang malaman ninyo sa sarili nyo na kailangan din ninyong galingan. Nakita ba ninyo ang lineup ng Kalapan? Wala si Romero, pero parang walang nagbago. Gusto kong sa magiging laro natin sa linggo ay baguhin ninyo ang mindset ninyo sa game. Gusto kong may magbago sa playing style natin sa oras na makaharap natin sila. Gusto ba ninyong mag-champion? Kung oo, alisin ninyo ang yabang sa paglalaro. Maglaro tayo para manalo. Wika pa nga ni Coach Barcibal na makikitang may gigil sa pagsasalita ng oras na iyon. Tila nga hindi ito ang parang baliw nilang coach na binibiro palagi ng GG Brothers. Kung gusto ninyong manalo, kailangan maglaro tayo ng kagaya ng Kalapan. May teamwork, may chemistry. Wika pa nga ni Kyle na seryosong pinagmasdan ang kanyang mga kakampi. Samahan ninyo akong talunin ng Kalapan sa linggo. Budalas pa nga ni Lastimosa at dito na nga napasigaw ng malakas ang kanyang mga kakampi. Hindi ko akalaing aabot kami sa ganito. Hindi ko nga inisip na makakapag-finals kami rito. Sabi naman sa isip ni Coach Barcibal na bigla na lang nakaramdam ng tuwa sa reaksyon ng kanyang mga manlalaro. Akala nga niya ay hindi ito mangyayari dahil likas na mga matigas ang ulo ng mga ito. Lalo na ang GG Brothers. Pero salamat na lang daw at dumating si Kyle sa team nila. Kahit ngayong season lang nila ito makakasama, ay malaki raw ang naitulong nito para mag-improve ang kanyang mga manlalaro. Ilang araw pa nga ang lumipas at ang araw ng Mimaropa Finals ay dumating na. Sa pagpasok nga ng dalawang team sa loob ng PPC Coliseum, ay doon na nga rin dumagundong ang venue dahil sa mga manonood na pumuno rito. Narito na nga ang full force na fans club ng mga kababaihang crush si Kyle Lastimosa at narito na rin ang mga tagahanga ni Ricky Mendez na siyang nanguna sa pagpapaingay ng venue. Sa pagpasok nga nila sa loob ng venue ay makikita nga ang pasimpleng pagtatama ng mga mata ni Lastimosa at Mendez nang magpunta sila sa kani-kanilang mga bench. Dapat makuha namin ang first game. Bulalas nga ni Ricky at Kyle sa kanilang sarili ng sandaling iyon. Dito na nga rin nagsimula ang warm-up ng dalawang team.